Kaugnay ng panawagan ng opisyal ng United Nations na imbestigahan ng Pangulo, makakapanayam natin si Attorney Salvador Panelo, ang Chief Presidential Legal Counsel. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Panelo. Magandang tanghali, Rafi and Connie. Opo, reaction niyo po dun sa pahayag ng opisyal ng UN na dapat daw ay imbestigahan yung Pangulo dahil dun sa kanyang pahayag na siya mismo yung pumatay sa isang suspect nung siya ay mayor pa sa Davao. Akala ko ba matagal na nilang iniimbestigahan yun? Alam mo, ever since, during the campaign pa, sinasabi niya na yun, matagal niya nang sinasabi niya. Kaya lang, mukhang ang tingin ko hindi nila pinapakinggan yung sinasabi ni Presidente. And ever since sinasabi niya na that killing took place just a few months to his mayorship in Davao City. May involved na robbery hold-up sa isang bangko. At nung lumabas ang mga robbers, nandun na sila and pinaputukan sila ng bala. And so they have to return the fire. And sinasabi nga ni Presidente, hindi ko alam kung yung mga balang pinalabas ko tumama sa kanila o yung mga bala ng mga kasama ko. Yun ang isa. Pangalawa, yung pangalawang insidente na sangayon sa kanya nakapatay siya, involved naman yung isang hostage ni King na pinapa-surrender na sa halip na sumurrender, binaril din sila. Those were the circumstances behind those killings, and these are justified under the law. Ang problema, binabago nila yung circumstansya ng pagkapatay niya dun sa mga taong yun. Sa legal standpoint po ba, Attorney Panelo, ano bang dapat na appreciation dito sa mga kasong ito? Una, matagal na ito nangyari. Pangalawa, nasa police record po ito at noon naman hindi nakasuhan ng mayor. Ano po ba sa legal standpoint ang dapat appreciation sa mga kasong nabanggit nyo? Exactly. No crime has been committed. Those are justifying circumstances under the revised penal code. Besides, sabi niya nga, yun yung naka-video kasi may mga media doon. Alam nila. So, yung investigasyon na yan, hindi pinapansin yun. Saka akala ba natin matagal niya na lang sinasabi na iniimbestigahan nila yan. So, sinasabi niyo po, hindi na kailangan ng investigasyon dito dahil public knowledge naman na ito at ito yung naka-record pa sa ilang media organizations. Exactly. Matagal sinasabi. Saka paulit-ulit yan ang sinasabi yan. Nagiging siramplaka na nga siya pag nagkikwento siya tungkol doon. Ano naman po yung position nyo patungkol sa sinabi ng Pangulo na nagpapatrol siya noon para maghanap ng, anyay inkwentro para kung may mga lumaban sa kanila, may mabaril siya. Although of course in jest na naman niya ito nabanggit, medyo pabiro. Pero ano yung position nyo roon? Hindi, ang ibig niyang sabihin, kasi nung panahon niya, it was a wild, wild west in Davao. Opo. Yung patayan doon, ordinaryo lang yan. Kaya nagpapatrol siya, kasama siya para makita niya, mapangalagaan niya ang kaligtasan ng mga constituents niya. So kung merong, in the course of pag-ikot niya, merong insidente, talagang mapapalaban siya. Yun nga, Hindi naman ngingiti sa'yo. Talagang sasalubungin ka ng bala. Opo. Bigyan niyo po kami ng konting background. Ano ba talaga yung nangyayari nung Davao? Kasi ang sinasabi nga po, talagang sa sentro ng Davao, meron mismong mga NPA, nag-ooperate doon yung NPA. Ano ba yung sitwasyon noon sa Davao nung bagong pasok na mayor, itong si ngayong Pangulong Duterte? Kumbaga sa panahon nung sa Amerika, wild, wild west. Dahil ang patay no, ordinaryo, maraming kriminal roaming around, tapos maraming NPA, maraming terorista. Kaya napaka-ordinaryo ang patay ng mga panahon na yun. Kaya yun ang panganib na sinuong niya, yun din ang kalakaran nung siya maging alkalde. Kaya naging gano'n ang estilo niya. Opo. Yung inyong opisina po ba ay sasagutin pa itong mga pahayag ng UN patungkol dun sa kaso ng sinasabing kaso ng Pangulo? Ever since naman, hindi ba inimbitahan pa nga natin sila? We invited them, in fact. We invited officially the United Nations to come over the Philippines at sila mag-imbestiga. And even prior to that, kung matatandaan mo, nung nagpalabas sila ng statement sa extrajudicial killings, ako ang unang nagsabi sa kanila na ang galing-galing nyo magsalita, ubod kayo ng layo 10,000 miles away. Ba't di nila kayo pumunta rito at imbestigahan nyo? Di ba ang sagot sa akin nung sige, pupunta kami dyan. And then nasabi ko naman, you see, now tinatanggap mo yung hamon ko pumunta ka rito, which means na inaamin mo hindi kayo nag-imbestiga pero meron na kayong kagad conclusion na may extrajudicial killing. Pero ang sinasabi po ng UN ay dapat walang impositions
dun sa kanilang pagtungo dito sa Pilipinas para sa kanilang investigasyon. Alam mo, Rocky and Connie, ito sinasabi niya, hindi naman imposition yan. Ano sabi ng presidente? Pumunta kayo rito. Pero, sabi niya, sagutin niyo rin yung mga tanong ko after the investigation. Parang mga reporter din na nagtatanong. Hindi ba? Pag may insidente at mayroong investigasyon, magre-report kayo, ito ang aming findings. And then the reporters, the media will ask, paano niyo na-reach yung findings niya? Yun lang naman yun eh. Wala namang masama doon. Kasi sasabihin nila, itong findings namin, sabi ni ganito, ni ganyan, ganito raw nangyari. Anong gagawin naman sa party namin? Ganun ba? Sige nga, tanongin nga namin kung totoo yung sinasabi nyo. Hindi ba ganun lang yun? So, Attorney, Something wrong with that. Attorney, palagay nyo itong mga pahayag ng UN, saan ho kaya nanggagaling ito kung sinasabi nyo nga, wala namang basehan yung sinasabi nilang pwedeng ikaso sa Pangulo? Ano yan? Yan yung mga negative reports na nanggagaling din sa atin na pinupulot nila. Na yung mga negative reports na yun, galing naman sa mga kalaban ni Presidente. Yung mga hindi makatanggap na talagang ang nanalo ay si Presidente at tinatanggap siya ng taong bayan at sinusuportahan siya sa kanyang mga kilos. Pero hindi ba marapat na kung mga maling impormasyon ito, meron ding official na pahayag galing sa gobyerno na inilalatag yung sinasabi nga ninyong background ng kaso para malinawan yung United Nations, Attorney? But as you said earlier, that's public knowledge. We have repeatedly made statements to that effect. The President has repeatedly, na parang broken record na siya, na kinikwento niya palagi yan sa halos lahat ng mga speeches niya. Well, okay, siguro abangan na lang po natin kung ano yung susunod na magiging pahayag. Thank you po. Opo, maraming salamat po sa inyong oras. Si Attorney Salvador Panelo, ang Chief Presidential Legal Counsel.